Rosalie, ano ang detalye nitong House Resolution na inihain o ihahain ni Congressman Erice? Kailan nakapaloob sa resolusyon na nakatakdang hihain ngayong araw ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice at iba pang kongresista yung resolusyon para bigyan ng direktiba ang House Committees on Good Government and Public Accountability at Public Works and Highways para makapagsagawa ng investigasyon sa biglaang pagkasawi ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Partikular na ang mga may kinalaman sa kaalaman ng dating DPWH officials sa pagpaplano, pag-aproba, pagpupundo at pagpapatupad ng partikular na flood control projects na iniulat na maanumalya, substandard at non-existent. Gayon din ang umanay pagpalya ng government investigative at oversight bodies sa napapanahon at akmang pagkuha ng impormasyon mula kay Cabral at pagbibigay ng proteksyon sa kanya dahil sa mga nalalaman nito. Nakapaloob din sa House Resolution ang pagtukoy sa partisipasyon ng project proponents, contractors, consultants at public officials sa mga questionableng proyekto. Layo ng gagawing investigasyon na maging basihan sa pagbuo ng mga panukalang batas upang mapaigting ang transparency at pagpapatupad ng government infrastructure projects. Ayon naman kay House Deputy Minority Leader at Mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, ang isinusulong nilang investigasyon ay hindi para siyasatin mismo yung criminal liability ni dating DPWH Undersecretary Cabral kaugnay ng flood control projects. Dagdag pa nito, nais nilang paimbestigahan sa Kamara ang biglaang pagkamatay nito dahil sa maraming teoryang lumalabas. Ayon din sa kongresista, maraming anggulong dapat silipin at hindi dapat ipaubaya sa usual investigating bodies. Git pa nito, hindi maganda na mayroon agad na pronouncement ang mga otoridad na wala umanong indikasyon na may foul play sa insidente o biglaang pagkamatay ni dating Undersecretary Cabral. Yan muna ang latest live mula rito sa Kamara. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.